Magandang araw mga kababayan. Vice Ganda na isideklarang persona non grata sa Davao. At para sa ilang Duterte supporters na nakabase sa Mindanao, gusto rin nilang ideklara din na persona non grata itong si Vice Ganda dahil sa kanyang pambabastos kay President Duterte. Yan po ang ating pag-uusapan. At Mike Abby, laos na kaya wala nang makitang magandang balita para sa kanyang amo na si Bongbong Marcos. Ngayon ang ginagawa is puro na lang paninira kay Vice President Sara at gumagamit na po sila ng mga lumang videos, lumang balita para makakuha lang ng balita na may nilustay daw si VP Sara nung siya ang sekretary ng Department of Education. At syempre, no, hindi mawala itong mga napaka-defensive na mga alifores ni Martin Romualdez. Galit na galit, binastos daw si Bonjeng ng mga senador. Bago ang lahat, huwag kalimutang i-like muna yung video ito, mga kababayan natin. Ang sulok mga yung ng mundo, magandang araw, at simulan natin dito sa posibleng pagdeklara na persona non grata dito po, no, kay boy girl na si Vice Ganda, mga kababayan po natin. Dapat lang talaga na ideklara itong persona non grata dahil sa kanyang pambabastos, no, kawalang modo na ugali nitong boy girl na ito, mga kababayan natin, no? Kasi kung gusto niya lang naman pala magpasikat, hindi dapat magpasikat siya, na hindi po siya naninira, hindi po siya namimirwisyo ng iinsulto sa kay Tatay Digong. Tandaan natin, no? Hirap na nga po tayo sa ating pakikipaglaban, nagrarally po tayo, munti ka na sinugod ng mga Duterte supporters ang palasyo dahil sa galit sa ginawa nitong bangag na administration kay President Duterte. Ngayon, no, nagdagdag pa ito sa galit ng mga Duterte supporters itong boy girl kabayo na ito, mga kababayan po natin. Kaya tama lang na dapat ideklara po siya na persona non grata. At deserve niya rin, no, na nabawasan na po siya ng 1 milyon na followers. From 20 million, ngayon po is 19 million na lang itong si Vice Ganda. Alam mo, sabi ko nga sa nauna kong video, nakakadismaya dahil ang mga senador na kunwari nagmamalinis, ayaw nila yung mga pambabastos, kunwari ayaw nila yung mga nagmumura. Abay, nandun din po sila sa concert na ito ni Vice Ganda at tuwang-tuwa pa sa kabastusan na ginawa ni Vice Ganda. Kaya alam mo, itong si Regine Velasquez, no, at nandun, no, damay po siya sa galit ng mga Pilipino, galit ng mga Duterte supporters dahil sa pambabastos nitong ni boy girl kabayo. So ginawa niya na rin yan dati kay Jessica Soho. Kaya ako, no, mas pabor ako na ideklara po ng persona non grata itong si Vice Ganda na ito, mga kababayan natin. Okay, puntahan natin naman itong si Mike Abby, no? Dahil pinapalabas niya, mga kababayan po natin, sa kanyang pinapanood na balita na may anomalya daw si VP Sara sa DepEd. Pero alam niyo yung balita na yan, matagal na po yan, no? Nung pagbaba ni VP Sara or pag-alis bilang sekretary ng Department of Education at tumiwalag yan sa administrasyon ni Agba. Yan ang mga balitang lumabas, no? Mga allegation laban sa kanya. Pero yan ay walang katotohanan, mga kababayan po natin. Una, kung yan ay totoo, sigurado kakasuhan nila si VP Sara at ipakulong. Pero hindi nila kayang kasuhan ng plunder si VP Sara. Hanggang recommendation lang po sila, tapos hindi naman nila pinatuloy sa ombudsman kasi nga walang basihan. Yan ay purong allegation lang. At nire-recycle ngayon nitong mga vlogger ni Martin Romualdez, vlogger mismo ni Bongbong Marcos. O, pakinggan natin ang kanilang fake news, mga kababayan. Sabi ito, mas malaki pala ito. Totoo kaya? Totoo kaya? Merong 12 billion budget sa Department of Education noong panahon ni Sara Duterte, Vice President at Secretary ng DepEd, na hindi nakalusot sa pagsusuri ng Commission on Audit. Aba, matindi. Ito, pakinggan po ninyo itong report na ito. Secretary pa si Vice President Sara Duterte, may mga sinitang paggamit ng pondo ng Department of Education, ang Commission on Audit o COA. Ang balita na yan, mga kababayan po natin, matagal na po yan. At yan kasabay halos ng mga investigation sa House of Representatives. So, wala na sila makita na issue ngayon kay Vice President Sara. Ayan, gumagamit na sila ng mga lumang balita para sabihin, uy, matindi pala itong mga allegation kay VP Sara. Alam mo, no, nagsumiti na po
na mga dokumento ang office ni Vice President Sara, si Vice President Sara. At 'di ba, sinabi nga, no, na yung opisina ng Vice President ay sila po ang binigyan ng unmodified report. Binigyan po sila ng unmodified report. Ibig sabihin, sila po ay maayos ang kanilang pagsumite ng mga dokumento. At yung sinasabi na yan, na tawag dito yung allegation kay Vice President Sara, alam mo na resolba na yan. Alam mo, hindi nga nila ginamit yan sa kanilang impeachment complaint. Dahil na-resolba na po yan. Pero itong si Mike Abe, no, na fake news din, nakakaya ito. Kasi may programa ito sa may programa din ito sa PTV. Pagkatapos sinibak sa Isiminay, ngayon, no, sobrang desperado na sila. Siguro malaki masyadong binabayad sa kanila, kaya nape-pressure po sila na magpakalat ng fake news kay VP Sara. Recycle old news ang kanilang ginagamit ngayon. So, makikita mo talaga kung gaano sila kadesperado. Gaya si Claire Castro, yung pinalabas niya na si VP Sara is pumunta ng Kuwait, nagbiyahe na walang travel authority. Nung niresbakan siya ni VP Sara, sabi niya hindi niya daw sinabi kasi fake news siya. Audit report ng COA sa Department of Education taong 2023, sinabing merong kabuuang 12.3 billion pesos na hindi nakapasa sa audit at kailangang isettle ng DepEd. Narinig ninyo, mga kababayan? 12.3 billion na hindi Alam mo yung 12.3 billion na. Tagal na. Grabe. nakapasa Ang pera. sa COA sa kanilang audit. Oh. Kaya, naku po, Ano kaya yun? Nasaan kaya yun? Nagamit ba yun o hindi? Kita nyo naman po, ulitin ko po ay continue natin, tapos ulitin natin i-play. Oo. Alam mo si Mike Abe parang tanga, bobo, paniwalang-paniwala din siya doon sa lumang video na mukhang vlogger din ang kanyang pinapanood. 2023 audit report, Dali ah. wala mga notice of Ulitin pa yan, mga kabayan. suspension na nagkakahalaga ng mahigit 10 billion pesos. Nilakasan pa. Mga notice of disallowance na nagkakahalaga ng 2.2 billion pesos at mga notice of charge na nagkakahalaga ng 7.38 billion pesos. Ayon sa COA, ang notice of suspension ay mga transaksyon o account na mukhang iligal, hindi nararapat o Mukhang illegal, hindi nararapat. So, ano lang yan, mga allegation. So, hindi pa talaga napatunayan. At naresolba na po yan, kaya nga hindi na yan lumalabas sa balita Alam mo kung totoo na may ganyang klaseng kalaking perang nilustay, hindi sila magtututok lang sa confidential fund. Yan ang gagamitin nila kasi bilyon ang pinag-uusapan Pero hindi nila ginamit yan kasi resolba na yan. irregular kung hindi ito may papaliwanag ng husto. Nagpapalabas naman ng notice of disallowance ng COA kapag hindi nakapasa sa audit dahil illegal, irregular, magarbo at iba pa ang pinagkagastusan. Nabibigyan naman ng notice of charge ang isang ahensya kapag kulang ang revenue o receipt na kailangan matanggap ng ahensya. Na commission ng audit, nagkaroon ng pagdududa. 10 billion plus 2.3 billion. So mahigit na 2 bilyong piso. 2 bilyong piso daw. O sana yon. Ang pinagdudahan nila kung paano ginamit at Pinagdudahan. So ganyan. Ganito nakadesperado ngayon, no? Itong kampo ni Bonjeng, no? Itong sino ba yung handler nito, no? Itong mga handler nila nito na magpapakalat ng fake news against po kay Vice President Sara. Wala na sila mahanap ng mga bagong paninira kay Vice President Sara. Kaya naghahalongkay po sila, no? Naghahalongkat, naghuhukay ng mga lumang balita. Sino ngayon yung fake news? Sino source ngayon ng fake news? Sila. Sila nagsusource ng fake news ngayon. pag may mga kasala, nakakalulang pera ito, ano ha? Makalula talaga. Laking pera yan Diba? Pero, hindi nga lang totoo. Alam mo, grabe na si Mike Abe, no? Kasi nga, desperado po sila sa impeachment Diba? Binabanata nila yung mga senador, makapro Duterte daw, senador ng Duterte. Wala na sila magawang paninira Kaya ito na lang, hanap-hanap ng lumang videos. Abay, kung totoo yan, bali wala yung 612 million. Bali wala talaga yun Pakalat ng fake news, mga kababayan natin. Ito, si Mike Abe talaga, no? Tumanda na po itong paurong, mga kababayan po natin. Wala na silang mahanap ng mga fake news na balita. Wala na silang mahanap ng mga bagong balita, bagong paninira
against kay Vice President Sara. So, sige lang, alukay lang kayo. Tingnan natin kasi magbubumirang yan sa kanila eh. 'Di ba? Lalo na sinasabi nila na sila ay legit na midstream media. Itong si Mike Avi. So walang pinagkaiba po sa tagapagsinungaling ng palasyo na si Claire Castro na puro fake news ang nilalabas niya sa kanyang mga pagbablog. At halata po na attack dog talaga. Attack dog talaga. And siya po is, ito, empleyado rin pala ito ng gobyerno. 'Di ba? Empleyado ka ng gobyerno, dapat i-maintain mo yung code of conduct mo, no? Bilang empleyado ng gobyerno. Pero dito, sa kanilang personal na mga vlog, no, nagpapalabas sila ng mga disinformation. Tandaan natin mga kababayan, kahit hindi na po sila on duty, basta't sila ay empleyado ng gobyerno, dapat i-maintain nila yung good conduct, no, bilang empleyado ng gobyerno. Pero itong mga ito, no, nakahiya. Si Mike Abe, itong sila Claire Castro, sinasahuran po sila ng pera ng taong bayan para lang maging attack dog sa mga Duterte. Grabe, pera natin ng mga taxpayer ang binabayad sa mga ito para manira sa isang vice president. And sinasabi nila tayo daw ay naninira. Paano natin sisiraan? Yung binibigyan natin ng mga reaction videos ay kung ano lamang yung mga balitang lumalabas. Okay, so punta tayo dito sa issue ni Karen, mga kababayan natin. Galit na galit si Karen dahil pinipersonal attack daw itong si Martin Romualdez ng mga senador. Totoo naman kasi, 'di ba? At bago ko punta niyan, actually natawa ako dito sa sinasabi ni ni Ma'am Rowena Guanzon eh. O tinan mo itong sabi ni Ma'am Rowena Guanzon. Solusyon para maging payapa ang Pilipinas, tanggalin si Martin Romualdez bilang House Speaker. 'Di ba? So ang sabi ng mga lipores ni Martin Romualdez, dapat daw respetuhin itong si House Speaker Martin Romualdez. Alam yung sagot ni Ma'am Rowena Guanzon? Ay, hindi ko siya respetuhin. Kasi hindi naman ako senador eh. O, kaya lalong nagalit po itong mga attack dog niya. At isa na nga po itong congressman mula sa Iloilo City. Si Congressman Janet Garen. Panorin natin. Anong estado ngayon ng impeachment ng House of Representatives? Uunahin ba muna yung Supreme Court? O igigiit ang o maghihintay pa ng isang taon? Well, I leave it to the leadership and the consensus of majority of the members of the House. Sa pagkakaintindi ko, ang Kongreso ay nagpadala na ng motion for reconsideration and we are awaiting. Personally, hindi ko pa masabi, pero sa pagkakaintindi ko, marami rin ang medyo nag-iingay to pursue deliberations on similar matters. No? So yan, I leave it to the legal Marami talaga nag-iingay. Yun na, yung mga bayad eh. Natanong nga sila kung ano yung kanilang sinisigaw na impeach Sara. Hindi nila alam eh. Sinama lang daw po sila. Experts on what to do. Medyo maingay, lalo na yung mga nasa minority. Maingay talaga kasi bayad yung mga yan eh. Maingay talaga kasi takot na takot sila na makabalik si Vice President Sara. Lalo na yan si Dilima, Himas Rias yan, si Franz Castro. Nako, sigurado lalabas yung warrant niyan. Takbo ng bundok na yan. At yung ibang mga may advokasya on accountability. Advokasya o may personal na agenda? Kasi pag usapin ng accountability, pucha, unahin niyo po yung flood control yan. Trillion ang binadget sa flood control. Diba? Ilan yung namatay? Ang dami nang namatay dahil sa baha. Hindi lang po naanod sa baha, kundi nagkaroon pa ng sakit ng leptospirosis. Na ngayon, no, sinasabi mo na yung sakit na leptospirosis isisisi sa mga proyekto ng flood control. Totoo naman talaga yan, na dapat naman isisi talaga. Kasi kung walang baha, walang leptospirosis. At kung in-implement nyo yun ng tama, yung mga flood control, wala ring baha. At kung ang pera ay ginagamit talaga sa paglilinis ng mga estero at kanal, hindi sana. Wala ding leptospirosis, walang baha eh. Diba? So, kaya takot lang talaga kayo sa naging desisyon ng Supreme Court at desisyon ng Senado, no, na ibasura itong impeachment, patay nitong impeachment. Kasi nga, VP Sara na for 2028. Rin sigurado babalik ta dito, mga kababayan. But the details of which, as of now, hindi pa alam ng karamihan because we have to go to a consensus and discuss things. Ma'am, itong impeachment na ito, nakatulong dito isa sa nag-fuel ng impeachment complaint na ito ay yung mga nadiskubre, narinig sa pagdinig
ng House of Representatives. At tanong ko po sa inyo, ano ang sitwasyon ngayon? Nabawasan ba yung fervor? Wow, patawad. Ng mga mag-iimbestiga. Considering na yung accountability na hinihingi, nakasunod ng pagkakadiscovery sa House hearing, ay tila parang binuhusan ng malamig na tubig. Well, malawak kasi, no? Malawak yung scope ng ibang mga komitiba. So sa pagkakaintindi ko, merong mga aspeto at may mga bagay-bagay na ipagpapatuloy, depende sa komitiba na nakatutok. No? Pasensya na, ayoko kasing paunahan yung mga committees. At the proper time, they will be coming out to air and state the decision of majority of its members. Precise for me to say, ang nakikita ko lang on the part of the minority, andun yung kanilang ingay, hinaing, no, pagkadismaya. And we have to hear all voices in the House. And I am not sure where the... So, wala naman pagkaiba yung minority at majority ngayon kasi lahat sila ay hawak naman sa liig ni Martin eh. So, walang minority and majority sa House of Representatives. Siguro yung talagang masabi natin na nakikipaglaban sa tama, itong independent minority. Itong mga Duterte supporters, at the same time itong kampo ni Benitez, Chanco at Prasco. So yung mga independent na yan. Pero the risk kayo dyan na minority and majority. Yung mga makakaliwa, lahat kayo hawak ni Martin Salig eh. Committees are going to, kasi depende yan kung saan yung takbo, ano yung sasabihin ng ating mga kongresista. But in terms of transparency and accountability, sa pagkakaintindi ko ay hindi yan hihinto. Transparency and accountability. O bakit hindi nyo pala imbestigahan yung pera nyo? Bakit hindi nyo pa imbestigahan yung si Martin Romualdez? Na napakalaki ang insertion. Puntahan din natin yan sa ibang videos, no? Yung bagong kinanta ni Toby Chanco, nilaglag niya dyan si Saldico. Baka si Saldico lang ang gagawing collateral damage dyan. Patuloy muna natin to. Dun sa baba, especially among our constituents, being a consensus builders, and I'm referring to Speaker Martin Romualdez, yung bang papakinggan niya ang lahat ng aspeto, hahanapan niya ng solusyon na bawat problema ay talagang matugunan. Hindi naman lahat, no? And these are not personal problems. These are problems ng aming kanya-kanyang constituency na nadadala sa taas. So hindi namin naiintindihan saan nanggagaling yung pananaw ng Senado na tila akala nila magulo kami. Parang baliktad yata, no? So these are matters that should be treated with utmost professionalism. So ito yung mga taktog ni Martin, mga galit na galit po sila. Dahil di ba tinawag na bunjing, palitan na itong House Speaker dahil magulo nga. Palitan na itong si Martin Romualdez para magkaroon daw po tayo, no, payapa na Pilipinas. Ika nga sabi ni Ms. Rowena Guanzon. Alam mo itong si Janet Garin, no? Ako nagtataka ako dito. Sino ba talaga ang kanyang amo? Sino ang kanyang siniserbisyuhan? Yung kanyang constituent na tinatawag niya sa kanyang distrito sa Iloilo o yung kanyang amo na si Martin Romualdez? Tanong lang po yan, di ba? Wala po silang pinagkaiba dito sa mga takdog na ito ng mga vloggers. Tagapagsalita ng palasyo, itong may programa sa PTV5, no? Professional daw po sila, pero grabe kung makapagpakalat ng fake news, mga kabayan. No? So, anyway, lahat yan ay ginagawa nila para proteksyonan itong si Martin Romualdez. Kaya nang ginawa ni Vice Ganda, no? And hindi naman bago sa atin, no? Na itong ABS-CBN, itong DCMM, at ibang mga malalaking media, no, entity ay hawak po ito ni Martin Romualdez. Ito tingnan niyo to, ang daming galit, no? 16,200 ang galit. Ilan na po yung nag-like diyan? 3,100. So napakaraming galit sa ginawa ngayon nitong si Vice Ganda na paninira, no? At pambabastos kay Tatay Digong. Talagang ganyan po sila kadesperado ngayon dahil ulat po sila sa impeachment. Sige, mag-aatake tayo sa mga Duterte. Sige, magpapalabas tayo ng mga fake news, fake information. Sige, no? Kailangan natin ipaglaban itong si House Speaker sa mga pambabastos ng Senado. Hindi po pambabastos. Kasi hindi lang talaga nila matanggap na ulat sila ng nangyaring impeachment, mga kababayan po natin. Okay, so abangan natin kung ano yung magiging resulta po ang sinusulong ng mga taga Davao na may deklarang persona non grata itong si Vice Ganda. So, yan lang po muna yung ating update, mga kababayan. Kung kayo po ay hindi pa nakapalo, nakasubscribe
sa ating social media platform. Pasuyo na lang. Paki-follow, paki-subscribe at palike na rin ang video ito. Maraming salamat at mabuhay po kayong lahat. Mga kababayan.